Karamihan sa mga lalaki hindi naiintindihan, may mga babae dyan na gusto ka talaga. Yung tipong naiisip ka nila habang mag-isa sila. Napapangiti kapag nakita ang pangalan mo sa phone nila. Pero hindi nila to aaminin hanggat hindi mo muna ginagawa ang isang bagay. Minsan magpaparamdam siya ng konti para lang makuha atensyon mo, tapos kinabukasan parang wala lang. Minsan magko-comment o magpapakita sa story mo, pero pag-usapan na ng seryoso, iwas na siya. Kaya mapapaisip ka kung trip ka ba niya o naglalaro lang siya. Pero eto ang katotohanan, gusto ka niya. Ayaw niya lang umamin hanggat hindi siya nakakaramdam ng vibe mula sa'yo. Hindi pressure, hindi pilit, kundi presence. Yung presence na nagbibigay ng safety at challenge sa kanya. Kaya ngayon pag-usapan natin to. Kayo lang ng sarili mong isip. Idedetalye ko bawat punto kung bakit gusto ka niya pero may delay. At kung paano mo babalik ta rin ang laro nang hindi ka kailangang humabol. Number 1. She's not cold, she's just guarded. Kapag ang babae biglang lumalayo, karamihan sa mga lalaki iniisip agad na nawalan na siya ng interes. Pero ang totoo, hindi siya malamig kundi maingat lang. Kasi maraming babae ang nasaktan na noon at ayaw na nilang maulit yon kahit may nararamdaman na sila. Pinipigilan muna nila sarili nila kasi natatakot silang masaktan ulit. Yung mabagal na reply o biglang pananahimik, hindi yun rejection, kundi paraan lang nila para alamin kung totoo ka ba o tulad ka rin ng iba. Kaya hindi ka dapat kabahan kapag parang di siya consistent. Dito madalas pumapalya ang mga lalaki kasi kapag naramdaman nilang parang lumalayo ang babae, bigla silang nagpapaliwanag ng sobra o ginagawa lahat para mapansin ulit. Pero sa halip na gumaan ang loob niya, lalo lang siyang nagdududa at nawawalan ng tiwala. Ang mas epektibo ay yung kalmado kang presence. Yung kahit hindi siya consistent, steady ka pa rin, hindi ka reactive at hindi mo siya hinahabol. Kapag nakita niya na hindi ka natitinag, unti-unti siyang magbubukas at kusang lalapit sa'yo nang hindi mo na kailangang pilitin. Number 2. She's watching more than you think. Akala ng karamihan sa mga lalaki wala lang kapag hindi nagre-reply agad ang babae. O parang wala siyang interest, pero ang hindi nila alam, pinagmamasdan sila nito. Hindi lang yung sinasabi mo ang tinitingnan niya kundi kung paano ka gumalaw kapag wala kang sinasabi. Pinapansin niya kung paano ka mag-react kapag hindi siya active. Nagdo-double text ka ba o kalmado ka lang? Umaasa ka ba palagi o chill ka lang at tinutuloy ang buhay mo? Doon niya sinusukat kung emotionally grounded ka at kung kaya ka ba niyang pagkatiwalaan. Hindi mo kailangan maging maingay o masyadong available. Ang gusto niya ay yung presence na tahimik pero buo. Yung tipong kahit wala siyang ginagawa, alam niyang okay ka pa rin at hindi mo siya kailangang habulin. Doon siya nagsisimulang maging curious. Kapag naramdaman niyang iba ka at hindi ka madaling matinag, saka siya magsisimulang magtanong sa isip niya kung bakit kakaiba ka sa lahat. At doon nagsisimula ang totoong attraction. Hindi sa effort kundi sa vibe na pinaparamdam mo kahit wala kang sinasabi. Number 3. Mystery is more powerful than attention. Napansin mo ba na habang mas binibigyan mo siya ng atensyon, lalo siyang nawawala? Kasi sanay na siya sa atensyon. Araw-araw may nagchit-chat, may nagla-like, may nagyayabang ng feelings, pero bihira ang lalaking may dating na may lalim at misteryo. Hindi siya nahuhulog sa lalaking todo effort, kundi sa lalaking hindi madaling basahin. Yung tipong iniisip niya kung anong iniisip mo. Hindi agad nagsasabi ng lahat, hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo para lang magustuhan. Kapag huminto kang mag-overshare at nagsimulang mabuhay para sa sarili mo, kapag may silbi ang bawat galaw at hindi mo kailangang ipakita lahat sa online, doon siya magsisimulang magtanong. Hindi dahil ginugulo mo siya, kundi dahil naiintriga siya kung anong meron sa'yo. Hindi mo kailangang balewalain siya. Ang kailangan mo lang ay huwag mo siyang bigyan ng access na hindi pa niya na-earn. Hayaan mong magtaka siya, hayaan mong mamiss ka. Doon sa tension na yun nabubuo ang desire at doon siya kusang lalapit sa'yo. Number 4. She matches the energy you give off. Kailangan mong maintindihan na ginagaya ng babae ang energy na pinapakita mo. Kung insecure ka, madali siyang lalayo. Pero kung kalmado ka at sigurado sa kilos mo, unti-unti siyang magbubukas kasi nararamdaman niyang safe siya sa paligid mo. Kapag nakita niyang hindi siya nakakaapekto sa mood mo, kapag hindi base sa reply niya ang confidence mo, doon siya nagsisimulang ma-attract. Dahil ang totoong lakas ng lalaki ay yung hindi reactive, yung steady kahit anong drama ang iharap sa kanya. Karamihan sa mga lalaki kapag naramdaman na parang malamig na si babae, agad nang nababother. Pero kung ikaw ay grounded at hindi natitinag, naiiba ka kasi bihira ang lalaking kaya kang harapin kahit hindi ka okay. Doon siya nagsisimulang magtiwala. Kapag consistent ka, hindi needy at hindi mo siya kinokontrol, magiging comfort zone ka niya. Kasi yung katahimikan mo at presence mo ay nagbibigay ng peace sa utak niya. Doon nawawala ang testing, doon nagsisimula ang respeto, at doon siya naglalabas ng totoong emosyon.
Number 5, you become more attractive when you stop waiting. Alam mong nagbabago ang lahat sa oras na tumigil ka sa paghihintay. Kapag hindi ka na nag-aabang kung kailan siya magre-reply o kung kailan niya ipapakita ang interes, doon siya mas lalong nakakaramdam ng kakaibang energy mula sa'yo. Nararamdaman ng babae kung standby mode ka lang. Yung tipong parang buhay mo ay nakapause habang hinihintay mo siyang pumili. Pero kapag tumigil ka sa paghihintay at nagsimulang ituon ang atensyon sa sarili mo, doon biglang nag-iiba ang ihip ng hangin. Magsisimula siyang mag-isip kasi bigla mong binawi ang atensyon na dati ay laging nakatutok sa kanya. Hindi mo siya nawala, pero naramdaman niya na hindi na siya ang sentro ng mundo mo. At kung may feelings siya, mapapaisip siya kung anong meron. Kapag napansin niyang busy ka na sa goals mo sa sarili mong pag-unlad at hindi sa ibang babae, doon siya natatamaan. Hindi mo siya sinaktan pero naramdaman niya ang pagkawala mo dahil sa focus mo. At yun ang mas malupit kaysa sa kahit anong mind game. Number 6, she needs to feel replaced by purpose, not another woman. Maraming lalaki ang nagkakamali sa paniniwalang kailangan magselos si babae para mapansin ka ulit. Kaya ang ginagawa nila ay pinapakita na may iba na silang kausap o kasama. Pero ang totoo, hindi yan epektibo sa long term. Kapag pinalit mo siya sa ibang babae, ang dating niyan ay gusto mo lang ng atensyon. Pero kapag pinalit mo siya sa sarili mong purpose, doon siya natatamaan sa mas malalim na level. Kasi alam niyang hindi mo siya pinalitan para makalimot kundi para umangat. Mas ramdam niya ang pagkawala mo kapag napansin niyang hindi mo siya pinalitan para makaganti kundi para iangat ang sarili mo. Hindi siya magiging insecure, pero mararamdaman niyang hindi ka na nakasandal sa kanya para buuin ang mundo mo. Hindi mo siya pinarusahan pero naramdaman niya ang pagbabago. Hindi mo siya kinontrol pero nakita niyang hindi ka na tulad ng dati. At yun ang masakit pero totoo, kasi hindi mo siya pinalitan ng ibang babae, kundi ng mas matatag na version mo. Number 7, she opens up when you're unfazed by her storms. Minsan ang babae mismo ang gumagawa ng gulo para lang makita kung matitibag ka. Tatahimik siya bigla o mag-a-act ng malamig, hindi dahil wala na siyang pake, kundi dahil gusto niyang makita kung paano ka magre-react kapag siya ay nagiging unpredictable. Karamihan ng lalaking napipikon o umaalis kapag ganito. Yung iba naman sobra ang effort para ayusin agad kahit hindi pa malinaw ang sitwasyon. Pero kapag ikaw ay nanatiling kalmado, mabait at hindi basta-basta natitinag, doon siya nagsisimulang magbukas. Kapag nakita niyang hindi ka natatakot sa emosyon niya o sa mga silent treatment niya, mararamdaman niyang iba ka. Kasi karamihan umaatras kapag dumadaan siya sa emotional storms. Pero ikaw, tahimik ka lang, steady at present. Doon siya magsisimulang magtanong kung pwede ka bang pagkatiwalaan, kung kaya mo ba siyang tanggapin kahit sa magulong side niya. At kapag nakita niyang kaya mo, doon nagsisimulang mabuo ang tiwala, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil consistent ka. Number 8, she doesn't need answers, she needs to feel your certainty. Kadalasan iniisip natin na kailangan nating linawin ang lahat. Tanungin siya kung ano ba talaga kayo o saan papunta ang lahat. Pero sa totoo lang hindi niya kailangan ng mga sagot. Ang mas kailangan niya ay maramdaman ang paninindigan mo. Gusto niyang maramdaman na kahit hindi malinaw ang sitwasyon ay malinaw ka sa sarili mo. Na kahit hindi pa niya masabi ang nararamdaman niya, buo ka pa rin at hindi naghihintay lang sa direksyon niya. Yun ang nagbibigay sa kanya ng emotional safety. Hindi mo kailangang ipilit ang tanong kung ano tayo o mahal mo ba ako. Ang kailangan mo lang iparamdam ay kilala mo ang sarili mo at hindi nakasandal sa validation niya ang identity mo. At doon siya mas naa-attract dahil hindi mo siya kinukulit. Kapag naramdaman niyang grounded ka at hindi basta-basta nawawala sa focus mo, doon siya nagsisimulang sumabay. Hindi dahil pinilit mo siya kundi dahil ramdam niya na hindi mo kailangan ng sagot niya para maging buo ka. At yun ang rare. Ito ang totoo, gusto ka niya, nandun yung feelings pero hindi niya aaminin hanggat hindi niya nakikita na hindi mo siya kailangan para maging buo ka. Hindi niya hinahanap yung lalaking habol ng habol kundi yung lalaking focus at grounded sa sarili. Yung lalaking kahit gusto siya ay hindi sumusuko sa sarili niyang purpose. Yung lalaking hindi reactive, hindi needy, at hindi umaasa lang sa kung kailan siya available. Kapag nakita niyang ganyan ka, doon niya sisimulang tanungin kung bakit ka iba. At doon siya magsisimulang bumalik hindi dahil hinabol mo siya, kundi dahil naramdaman niyang wala na siya sa sentro ng mundo mo. At imbes na babae ang pumalit ay purpose mo ang naging sentro. At yun ang nakakagising sa kanya. Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Hindi mo kailangang ipakita lahat. Ang kailangan lang niyang maramdaman ay yung presence mo, yung vibe mo, at yung katahimikang naiwan kapag wala ka, kasi yun ang hindi niya kayang baliwalain.